Ang rehiyon ng Bicol ay isang administratibong rehiyon ng Pilipinas. Tinukoy din bilang Bicolandia. Binubuo ito ng 6 na probinsya, 4 sa Bicol Peninsula, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon, at 2 sa baybayin ng Catanduanes at Masbate. Ang kwentong ito ay nangyari sa taong 1969, lugar ng Bicol. Matapat na tauhan si Isagani sa kanyang amo na si Don Escario. Isa siya sa mga nangangalaga sa nyogan ng Don. Mabait naman ang amo, eksakto magpasahod at nakikihalubilo sa kanila. May 2 anak na nasa Kalakhang, Maynila na nakatira. Paminsan-minsan ay dumadalaw naman ang panganay nito na si Roman. Iba ang ugali ni Roman kesa sa ama nito. Malupit ito sa mga tauhan at konting mali lang ay halos isumpa ka na nito. Subalit may pareho silang ugali ng ama, ang mahilig sa babae. Sa katunayan, namatay ang asawa ni Don Escario dahil sa konsumisyon sa asawa na dinadala na mismo ang babae nito sa kanilang pamamahay. Nasa edad 62 na ang Don, pero parang binata pa rin ito pagdating sa mga babae. Samantala, ang anak na si Roman ay nasa 25 taon pa lang. Kada bisita nito sa probinsya ay iba't ibang babae ang dinadala. Si Isagani ay halos 3 buwan pa lang sa kanyang trabaho. Galing kasi ito sa kabilang bayan at pumalit siya sa ama ng namayapa ito. May sariling lupa at bahay kasi ang ama at wala na ring makakasama ang kanyang ina. Kaya nagdesisyon si Isagani na lumipat kasama ang asawang si Fatima. Parehong nasa edad 23 ang bagong mag-asawa. Kahit papaano ay may nakakasama na si Fatima sa bahay na si Aling Silina, nanay ni Isagani. Subalit ang hindi alam ng mga kapitbahay ni Fatima, ito ay may lahing aswang. Ngunit aswang man ang mga magulang, ay wala silang balak na ipasa sa anak ang bertud ng bangkilan. Mababait ang mga magulang nito. Sa katunayan, matagal na panahon na hindi na kumakain ng tao ang mga ito. Kaya naman, kung ikukumpara sila sa ibang bangkilan, mas mahina ang mga magulang ni Fatima. Habang si Isagani naman ay 3 taon na niyang tinatangan ang mutya ng palos na minana pa sa kanyang lolo. Mangyari kasi na magkaibigan ang ama ni Fatima at ang lolo ni Isagani. Kaya din nagkakilala ang dalawa dahil laki sa lolo at lola itong si Isagani. Gayunpaman, sa unang araw pa lang nito sa trabaho ay napahanga na si Don Escario dahil sa bilis at likse ni Isagani pagdating sa trabaho. Salat man sa buhay, pero ang mga pangaral ng kanyang lolo ay huwag man lamang sa kapwa. Dahil kung anuman ang ginawa mo sa iyong kapwa, asahan mo, mangyayari din ito sa iyo. Kaya lumaking mabait itong si Isagani. Kahit pa noong nagkaroon na siya ng mutya, ay hindi niya ito pinagyayabang at wala siyang sinasabihan na ibang tao. Sa bawat pag-alis ni Isagani papuntang trabaho ay pinababaunan ito ni Fatima ng kanin na may
nakapatong na ulam sa ibabaw at binabalot ito sa dahon ng saging. Maasikaso ang asawa nito, isang imahe ng mahinhin na babaeng Pilipina. Biro pa nga ni Isagani, kahit lamok ay hindi kayang patayin ni Fatima. Habang nasa niyogan si Isagani, ay magkatulong naman sina Aling Selina at Fatima sa paghahabi ng salakot, buslo at bilao upang ibenta sa palengke. May pwesto kasi doon ang nanay ni Isagani. Ang mga naunang buwan ay naging maayos at masaya naman. Isang araw, nagtungo sa niyogan si Fatima dahil naiwan ni Isagani ang baon nitong pananghalian. Maiging binaybay ni Fatima ang dahan kahit unang beses pa lang nitong magpunta sa niyogan. Nagtanong-tanong lamang siya sa mga nadadaanang tao. Kahit itinuro pa ni Aling Selina ang direksyon, iba pa rin kasi sa bundok kasi walang mga kalye at tanging mga palatandaan lamang. Sa wakas ay nakarating din si Fatima. Hawak ng 2 kamay ang basket na may pagkain, inumin at mangga. Mga katrabaho ni Isagani ang unang nakasilay sa asawa nito. Isa kasi sa mga tagakyat ng niyog si Isagani dahil sa bilis at liksi nito. Medyo abala ang lahat sa araw na iyon dahil may kliyenteng bibili na ng mga niyog upang koprahin. Agad nakaagaw pansin ang kagandahan ni Fatima sa mga tauhan at inalam agad kung ano ang ginagawa nito sa niyogan. Nagkantsawa naman ang mga ito nang bumaba na si Isagani. Napakaswerte daw nito dahil may asawang maganda, mabait at maaalalahanin. Hindi naman nagtagal pa ang asawa dahil ayaw din nitong makaistorbo sa gawain ni Isagani at sa iba pa. Pagsapit ng pananghalian, kanya-kanya ng nakapwesto upang kakain. Habang masayang kumakain ang mga trabahador, ay pasimpleng kinausap ni Edwin itong si Isagani. Pare, wag mo nang papuntayin ang asawa mo rito. Baka makita pa yan ng amo natin. Mahinang wika ni Edwin. Nagtaka naman si Isagani sa sinabi ng kasama dahil may napapansin rin naman siyang mga kamag-anak ng iba na nagpupunta doon. Nag-abiso si Edwin na mamaya na nito sasabihin kapag silang 2 na lang. Nang matapos ang kainan, ay tumayo si Isagani at nagtungo sa susunod na punong aakyatin. Nakatingala ito. Sinisipat ang mga kukuning niyog. Lumapit si Edwin at inilahad ang dahilan sa pinag-uusapan nila kanina. Ayon dito, hindi dapat makita ng mag-amang amo ang asawa ni Isagani. Sa taglay na kabataan at kagandahan nito, ay tiyak na pagkakainteresan ito ng mga mag-amang amo. Dagdag pa ni Edwin, nasa kabila ng kabaitan ni Don Escario ay ang pagiging hayok nito sa makamundong kaligayahan. Marami na rin daw itong nabiktima sa lugar, kaso natatapalan lang ng salapi at takot kaya walang naglalakas ng loob na engkwentrohin ang mag-ama. Sa pagkakaalam ni Edwin, ang mga nagrereklamong pamilya sa ginawa ng Don ay bigla na lang nawawala at hindi na nalalaman kung saan nagpunta o ano na ang nangyari sa mga ito.
buong pamilya talaga ang nawawala. Halos hindi naman makapaniwala si Isagani sa mga narinig nito. At dahil likas na mabait ito, ay hindi ito nag-iisip ng masama sa kanyang kapwa. Kaya hindi rin siya lubos na naniniwala sa mga ibinulgar ni Edwin. Base kasi sa kanyang obserbasyon, ay napakabait ng among matanda at napaka-istrikto naman ng anak nito. Gayunpaman, pag-uwi nito sa bahay, ay inabisuhan niya ang asawa na wag nang magpunta sa niyogan. Bukod sa malayo, baka makagat pa ito ng mga ligaw na hayop sa gubat. Lalong-lalo na ng mga ahas. Tumango naman si Fatima sa pakiusap ng asawa. Humingi pa ito ng paumanhin dahil nag-aalala lamang ito sa pananghalian ng kanyang asawa. Isang hapon, naiwan na mag-isa si Fatima sa tindahan dahil bumili ng tinapay ang biyenan nito. May lumapit na matangkad at kahit may edad na, ay matipuno pa rin ang pangangatawan ng isang lalaki. May kasama itong 2 pang kalalakihan na may mga binibitbit. Si Don Escario ang lalaking iyon. Nakangiti itong humarap kay Fatima at nagbitiw ng mga mabulaklaking salita sa babae. Natuwa naman kahit papaano si Fatima dahil sa pagiging maginoo ng lalaki. Malugod naman na nagpakilala ang lalaki. Kinuha pa nito ang kamay ng babae, yumuko at hinalikan. Isang kagalang-galang na lalaki ang ipinakita nito sa babae. Ang eksenang iyon ay tumambad sa papalapit na si Aling Selina. Agad nitong hinarap si Don Escario at tinanong kung may kailangan. Humarang pa nga ito sa pagitan ng dalawa. Isang tanong mula kay Aling Selina na may bahid na takot at pangamba. Subalit, nakangiti pa rin ang Don at bumili pa ng salakot at agad itong isinuot. Bagay ba sa akin ang salakot, magandang binibini? Wika ng Don at marahang umalis na sa tindahan. Agad naman na pinagsabihan ng biyenan si Fatima na hindi na muling humarap sa lalaking iyon. Nagtaka man si Fatima ay hindi na lang ito umimik. Lingid sa kaalaman nito ay pinasusubaybayan pala siya ni Don Escario at inalam ang tirahan at buhay nito. Nang nalaman ng Don ang ilang detalye sa babae, ay ngumisi ito na parang demonyo. Asawa ka pala ng aking trabahador, magandang dilag. Tila nakatadhana na magtagpo ang ating mga landas. Sambit nito sa kanyang sarili. Isang hapon, naglakad na pauwi si Fatima. Sa araw na iyon ay mag-isa lamang na nagtinda dahil sumakit na naman ang balakang ng biyenan at hindi nito kayang maglakad ng matagal. Binaybay na ng babae ang tahimik na daan at sa gilid nito ay ang nagtataasang talahiban. Isang perpektong lugar para sa krimen na magbabago ng kanilang mga buhay. Nagulat si Fatima dahil sa pagsulpot ng 2 lalaki. Namukaan niya ito dahil sila ang kasama ni Don Escario sa unang pagkikita nila. Kinausap nila ang babae kung maaari ba itong sumama sa kanila sa bahay ni Don Escario. Nakadama ng takot si Fatima, subalit
magalang pa rin itong tumanggi. Nang hindi talaga nila ito nadala sa pakiusap ay bigla nilang hinablot ang babae at tuluyang tinakpan ang bibig nito at kinaladkad sa loob ng talahiban. Ilang metro pa ay bumungad sa kanya si Don Escario na nakangiti. Agad nitong binusalan ang bibig ng babae. Sumenyas ito sa mga tauhan na mag-abang sa daan. Ginawa ni Don Escario ang karumal-dumal na krimen. Walang nagawa ang lakas ng isang ordinaryong babae sa lakas ng isang lalaking matindi ang pagnanais na makamit ang panandaliang ligaya. Matapos magtagumpay sa hangarin ay sinabihan niya si Fatima na huwag magsalita, kundi uubusin nito ang angkan ng babae. Bago ito umalis, ay tinapunan ng pera si Fatima at nagwika pa ang Don na kung nais pa nitong magkaroon ng maraming salapi, ay puntahan lamang siya sa pamamahay nito. Naiwan ang kawawang babae sa damuhan. Tulala at punit-punit ang damit. Makalipas ang ilang minuto, ay marahan itong bumangon. Umiiyak ng mahina. Pilit nitong inayos ang kanyang sarili. Tumitig siya sa salaping nasa damuhan. Isang titig ng babaeng may nagsisimulang ugat ng galit sa kalooban. Tahimik itong umuwi ng bahay at dumiretso sa palikuran. Doon, muling bumuhos ang mga luha ng isang babae na pakiramdam nito ay napakadumi at awang-awa sa walang kamalay-malay na asawa. Dahil sa ayaw niyang masira ang pamilya, ay nagdesisyon itong ilihim ang nangyayari. Inay, maliligo lang po muna ako. Sambit nito na nakatanaw sa kwarto ng biyenan. Abay, andito ka na pala. Magpahinga ka muna ng konti bago maligo. Tsaka ikaw na maghanda ng hapunan. Pasensya ka na. Talagang hindi ko pa kayang bumangon. Pakiusap ng biyenan. Opo, inay. Ako na po ang bahala. Magpahinga ka na lang muna dyan. Tugon dito ni Fatima. Pilit niyang hindi pinahalata sa asawa at sa biyenan ang tunay na silakbo ng kanyang damdamin. Nakangiti pa ito habang naghahanda ng hapunan at umaktong normal ang lahat. Habang mahimbing na ang mister ay tumagilid si Fatima at muling umiyak ng tahimik. Makalipas pa ang ilang araw, isang umaga, bitbit ang buslo na may laman na mga gulay at isda. Para sa pananghalian ay nakita niya sa unahan ang isang lalaki na tauhan ni Don Escario. Nagulat at natakot si Fatima. Kaya nagmadali siyang bumalik ng daan. Sa palikong daan ay tumambad sa kanya ang isa pang lalaki na tauhan ng Don. Umiyak na si Fatima at akmang papasok na siya sa talahiban upang tumakas ay nakasalubong niya ang mayamang amo ng asawa. Labis na nagmakaawa si Fatima at panay na ang pag-iyak nito. Paatras na ito at nabitawan ang daladala. Balak niyang sumuot sa kabilang bahagi ng talahiban. Subalit, agad siyang nahablot ng isang lalaki. Pilit pa itong nanlaban at sumisigaw, ngunit binusalan na naman ni Don Escario ang kawawang babae. At muling sa talahiban, nagtagumpay na naman ang demonyong matanda sa nais nito sa babae. Tulad sa nauna ay
binantaan at tinapunan ng salapi ang babae. Lumabas ng talahiban si Fatima na humihikbi at pinulot ang basket. Naglakad pa uwi na parang walang nangyari. "Nandito ka na pala, Fatima. Ako muna'y aalis kasi kukunin ko ang ipinangakong bayad sa akin ni Isming. Sayang din yun. Sige na, babalik naman ako agad." Pamamaalam ni Aling Selina. Tumango at bahagyang ngumiti si Fatima. Nang mapansin niya na nakalayo na ang magulang, ay sumigaw ng napakalakas ang babae. Pinagsamantalahan ang kahinaan. Ibinuhos ni Fatima ang nararamdaman sa pamamagitan ng pag-iyak. Hindi kasi sila nagtinda sa araw na iyon dahil araw iyon ng kanilang paghahabi. Katulad ng dati ay nag-aktong normal ang babae, subalit ang ugat ng galit ay tumubo na ng gusto. Makalipas ang ilang linggo, ay nakatanggap ng liham si Aling Selina para kay Fatima. Kakilala kasi ng matanda ang tagahatid ng liham, kaya sa tindahan na lamang ito ibinigay. Tinawag niyang ang manugang na nasa likod ng tindahan. Ayon sa liham ay pinapauwi ng ina si Fatima dahil nakaratay na ang ama dahil sa sakit nito. At kung maaari, ay isama niya si Isagani at ang ina nito. Kinagabihan, inilahad ni Fatima ang nalaman sa sulat. Ngunit hindi niya sinabi na pati ang asawa at binan ay pinapasama. Nagdahilan naman si Fatima na kaya niyang umuwi mag-isa at usapin sa lupa ang dahilan sa pagpapauwi sa kanya. Ilang araw lang din siyang mawawala. Nais sumama ni Isagani pero pinigilan siya ng asawa. Sayang lang daw ang kikitain nito kung liliban sa trabaho. At saka hindi naman mabigat na dahilan at kinakailangan pa ang presensya ng asawa. Gayunpaman, inihatid ni Isagani ang asawa sa sakayan. Sa likod ng mga ngiti ni Fatima ay walang kaalam-alam si Isagani sa binabalak ng kanyang misis. Ang pagbabalak nitong maghigante sa taong nagsamantala sa kanyang kahinaan bilang ordinaryong babae. Sa pagdating ni Fatima sa piling ng mga magulang, agad bumuhos ang luha ng mag-ina nang masilayan ang bawat isa dahil sa kasalukuyang kalagayan ng padre de pamilya. "Inay, wala na bang paraan upang gumaling si Itay?" Pagsusumamo ni Fatima. Ayon naman sa ina nito, bilang isang bangkilan at lahi ng purong aswang, makakamit nito ang mahabang buhay at kaya nitong ayusin ang sistema ng katawan kapag ito ay muling kakain ng puso at atay at pag-inom ng sariwang dugo ng tao. Subalit, matagal na nila iyong tinalikuran. Umalis sila sa kanilang mga angkan sa Iloilo at bumuo ng pamilya bilang ordinaryong mamamayan. Kaya din hindi na sila nag-anak pa ng iba upang maiwasan ang pagkalat ng kanilang lahi. At mariing sinabi ng ina na sa kanilang henerasyon ay titigil na ang lahi ng bangkilan. "Pero inay, paano ang bertud ni Itay?" Maiging tanong pa dito ni Fatima. At ayon naman sa kanyang ina, kailangan na mailuha ng kanyang ama ang bertud dahil kapag hindi, muli itong mabubuhay at sisibol ang bagong bangkilan at aswang na maghahasik ng lagim sa ibang katauhan. At ang gagawin sa bertud ay ililibing ito sa lupa at sisiguraduhin na hindi na ito matatagpuan pa kahit kailan dahil ang inilibing na bertud
kapag nakuha ng tao ay magbibigay ito ng napakalakas na taglay dahil para itong buto ng prutas na muling tutubo at magiging bagong puno na malakas at matibay. Kinagabihan, sa paglipas lamang ng isang araw, binawian ng buhay ang ama ni Fatima. May mga kakaibang huni at boses ang narinig nila. Tinanong ni Fatima kung anong meron sa labas ng bahay. Sumagot naman ang ina nito na nasa paligid ang iba't ibang uri ng aswang at nag-aabang sa tatanggap ng bertud. Subalit, agad ibinalot ng ina sa telang itim ang bato na iniluwa ng kanyang ama. Inilibing ito sa ilalim mismo ng bahay upang makasigurado na walang makakahukay nito. Kinabukasan ay pinalibing na nila agad ang bangkay ng ama. Subalit sa sumunod na araw ay nagpaalam ang ina upang bumili ng bigas na malagkit upang gawing kakanin para man lang may madalang pasalubong si Fatima sa pagbabalik nito sa asawa. Balak na rin ng kanyang ina na bumalik sa Iloilo at doon na manatili. Sa pag-alis ng ina ay hinukay ni Fatima ang bertud ng ama. Binalot niya ito ng tela na kulay pula upang hindi maramdaman ng ina na may tinatago siyang bertud ng aswang. Bilang pag-amin ng mga magulang ni Fatima noon tungkol sa pagiging aswang ng kanilang lahi, ay inilahad din nila sa anak ang mga gawi ng mga bangkilan. Kaya alam ni Fatima ang panlaban at pangontra sa mga bangkilan. Nagpaalam si Fatima sa kanyang ina. Bitbit ang isang damdamin ng paghihigante. Sa pagdating ni Fatima sa tahanan nilang mag-asawa, at nagsinungaling ito sa tunay na nangyari. Subalit, inilahad nito na babalik na ng Iloilo ang mga magulang. Alam din naman ni Isagani na lahing aswang ang kanyang asawa. At ito'y hindi alam ni Aling Selina. Hanggang isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang biyanan at asawa nito, nagtungo si Fatima sa likod ng bahay at doon niya inilabas sa tela ang bertud at animoy tumitibok ang batong itim. Isang galit na galit sa mga mata ang namutawi sa sarili ni Fatima. Bumalik sa isipan ang kahalayan ng matandang sumira sa kanyang pagkababae. Buong loob na isinubo ni Fatima ang batong itim. Makalipas ang ilang minuto ay napaluhod sa lupa si Fatima. Nag-iba ang pakiramdam. Animoy nasapian ng demonyo. Tumirik ang mga mata at nagbabanggaan ang mga ngipin nito. Matapos nito ay nawalan ng malay ang babae at tuluyan itong bumulagtas sa lupa. Ilang minuto pa ang dumaan nang biglang dumilat ang nanlilisik na mga mata ni Fatima. Bumangon ito at tumakbo ng napakabilis. Agad nitong tinungo ang alagang baboy ng kapitbahay at tahimik niya itong pinatay. Sinipsip ang dugo, binulatlat ang tiyan at kinain ang laman loob. Matapos makakain, ay nanatili pa ng ilang saglit at ninamnam ang sarap ng pagkain sa sariwang dugo at laman ng hayop. Walang kamalay-malay ang mag-inang Selina at Isagani na may kasama na pala silang aswang sa iisang bubong. Nagimbal naman ang mga tao sa nakitang itsura ng baboy dahil hindi ito pangkaraniwan. Umusbong ang usapin
na may aswang na naman sa kanilang lugar. Matagal na rin ang panahon na walang senyales ng aswang sa kanilang lugar. Maliban sa araw na iyon, may mga nagsabi na isang galang hayop gubat ang gumawa nito. Dahil sa mga usapin ng mga kapitbahay, ay tinuring iyon ni Fatima na isang malaking pagkakamali ang pag-iwan niya sa katawan ng baboy. Sumapit ang pangalawang gabi, hindi na hayop ang pakay ni Fatima, kundi naghanap na ito ng isang tao. Ang mga bangkilan ay uri ng aswang pinaniniwalaang magagandang dilag mula sa hanay ng kadatuan. Sila ay may kakayahang mag-anyong aso, baboy, ibon at iba pang nilalang ng dilim. Gumala si Fatima sa ilalim ng gabi hanggang sa may nasipat siyang tao na naglalakad at may dalang sulo. Inabangan ito ni Fatima at sinunggaban nito ang kawawang lalaki upang hindi na pag-umpisahan pa ng mga kuro-kuro ay itinago ni Fatima ang bangkay nito sa kagubatan. Matapos ang ilang gabi ay nagtungo si Fatima sa malaking bahay ni Don Escario. Nakita ng babae na nasa balkonahe ang matanda habang umiinom ng alak. Pasimpleng dumaan sa tapat ng bahay nito si Fatima. Napatayo ang matanda at nakuha ang atensyon dahil sa magandang dilag. Tumigil ito at lumingon sa matanda at tuluyang ngumiti. Gumuhit naman ang tuwa sa mukha ng matanda. Nagtungo ito sa bakuran at pinatuloy ang babae. Sa pagtunog ng bakod ay napatanaw mula sa ikalawang palapag na bintana si Roman. Nagising pa pala at nakita niya ang babae na pumasok at magkahawak pa ng kamay kasama ang ama. Napailing na lamang si Roman dahil may bagong babae na naman ang kanyang ama. Nagtaka si Don Escario kung bakit ang babaeng nagpupumiglas dati ay nasa loob na mismo ng kanyang bahay. Sinabi ni Fatima na kailangan niya ng salapi kapalit sa ligayang ibibigay niya sa lalaki. Hindi naman problema ang salapi kay Don Escario. Agad nitong dinala ang babae sa silid na nasa ibabang palapag ng bahay. Doon ay inakit niya ng gusto ang matandang hayok na hayok sa laman. Pumaibabaw rito si Fatima at may dinukot sa bulsa. Mga salaping itinapon sa kanya noon ni Don Escario matapos itong halayin. Don Escario, ito ang mga salaping ipinalit mo sa pagkababae ko. Galit na sambit ni Fatima. Agad niya itong ibinusal sa bibig ng matanda upang hindi ito makasigaw. Sinakal niya rin ito at nagpalit na ng anyo bilang napakapangit na nilalang. Namnamin mo ang kagandahan ko, matandang hukluban. Sambit pa ni Fatima. Nanginginig na sa takot ang matanda at walang panama ang lakas nito sa babaeng naghihigante. Itinarak ng aswang ang matatalas na kuko nito sa pagkalalaki ni Don Escario. Dahan-dahan niya iyong winasak upang maramdaman din ng matanda ang pagkawasak nito sa buhay ng babae. Mula doon ay gumapang ang talim ng mga kuko papunta sa tiyan hanggang sa dibdib ng matanda. Nagtatalsika na ang mga dugo at nangingisay na ang matanda. Tumayo si Fatima at pinagmasdan ang paghihirap ng matanda. Iniwan niya ito na nakadapa na sa sahig.
at sa itsura na nanghihingi na ng saklolo. Kinabukasan ay nabulahaw ang mga tao sa bahay dahil sa sigaw ng katiwalang babae. Nang matagpuan nito ang amo na nakadapa sa sahig, nagkalat ang mga dugo at wala ng buhay. Nang masilayan ni Roman ang sitwasyon, ay animoy baliw ito na sumisigaw. Paulit-ulit niyang binanggit ang isang babae at sa paglalarawan nito ay nakilala ito ng dalawang lalaki na palagi ang kasama ni Don Iscarrio. Hindi pa man naiayos ang bangkay ng ama, ay sumugod na si Roman sa bahay ni Isagani. Kasama ang ilang tauhan at may dalang mga baril. Papaalis na sana si Isagani papuntang Nyogan, ay biglang dumating si Roman at hinahanap nito si Fatima. Laking pagtataka ni Isagani sa nangyayari. Pinatay ng asawa mo ang tatay ko. Buhay ng ama ko ang inutang ng asawa mo. Kaya buhay rin niya ang kapalit. Galit na wika dito ni Roman. Sinubukang pigilan ni Isagani ang mga ito. Subalit, nauwi sa bugbugan. Lumabas na rin ang ina dahil sa komosyon. Habang nasa loob lang si Fatima at nagtaka kung papaano siya nakilala. Sa pagkakaalam niya, ay walang ibang nakakita sa kanya noong gabi. Akmang babarilin na ni Roman si Isagani, subalit bigla itong dumalas sa kanyang paningin at sumulpot sa harapan niya at hinablot ang baril. Laking pagtataka ni Roman sa nakita habang ang mga tauhan nito ay bumagsak na sa lupa. Nagulat ang binata sa bilis ng pangyayari. Kaya napatras na lamang ito habang nakatutok ang sariling baril na naagaw ni Isagani. Hindi pa tayo tapos alipin. Humanda kayo sa akin. Sambulat dito ni Roman. Sa pag-alis ng mga ito, ay dali-daling kinompronta ni Isagani ang asawang nanginginig sa takot. Sa gulo ng isip ay umamin si Fatima sa lahat. Subalit, hindi nito sinabi ang pagiging aswang. Napasuntok na lamang sa dingding si Isagani. Wala siyang kamalay-malay na may ganito na palang nangyayari. Napaluhod naman ang ina at bumuhos ang luha. Hayop ka, Iscarrio. Hayop ka. Lahat na lang ng pamilya ko ay ginawan mo ng katarantaduhan. Paghagulhol ni Aling Selina. Kumunot naman ang noo ni Isagani sa mga sinabi ng kanyang ina at pinilit niya itong magsalita. Sa tindi ng emosyon ay nailahad ni Aling Selina ang buong katotohanan. Ayon sa kanya, silang tatlong magkakapatid na babae ay pinagsamantalahan ni Don Iscarrio noong binata pa at dalaga pa sila Selina at mga kapatid nito. Magkasunod niyang ginawan ng krimen ang tatatlo na pag-alaman na nabuntis sila ni Iscarrio. Sa tindi ng kahihiyan ay nagpatiwakal ang mga kapatid ni Selina at balak na rin niyang sumunod, subalit iniligtas siya ng lalaki at inako ang pagiging ama na dinadala sa sinapupunan ng bata. At ang batang iyon ay si Isagani. Anak ni Don Iscarrio si Isagani. Ito ang dahilan kung bakit doon lumaki si Isagani sa kanyang lolo at lola, upang maiwasan ang pagtatagpo ng mag-ama. Parang sinakluban ng langit at lupa si Isagani habang nanlaki ang mga mata ni Fatima sa gulat. Pinatay ni Fatima ang tunay na ama ni Isagani. Pinagsamantalahan ng tunay na ama
ni Isagani ang pinakamamahal niyang asawa. Ang katotohanan na natuklasan ay tila isang dumi na kumalat sa pagkatao ng bawat isa. Niwala sa hinagap ni Isagani ang ganitong tagpo sa maayos at tahimik niyang pamilya. Isang matinding katahimikan sa tatlo na nakaupo sa sahig at nakatulala hanggang sa naduduwal si Fatima at agad itong nagtungo sa lababo at dumuwal ng dumuwal. Napatingin si Aling Selina sa manugang at muling tumulo ang mga luha. "Buntis ka, Fatima?" Mahinang tanong ng biyenan. Nagtinginan ang tatlo at tila pareho ang sumagi sa mga isipan nila na maaaring si Don Escario ang ama sa pinagbubuntis ni Fatima. Dahil sa 3 taong pagsasama ni na Isagani at Fatima ay hindi man lang ito nabuntis. Tulalang napaluha na lamang si Isagani. Sa isang iglap ay gumuho palalo ang buhay nito. Napahawak na lamang sa ulo ang lalaki at sumigaw sa tindi ng magkahalong emosyon. Nakakabaliw ang mga biglaang pagtuklas sa katotohanan. Lumipas ang ilang araw. Wala halos kibuan na nangyayari. Hindi alam ng bawat isa kung papaano umpisahan ang magandang samahan. Hanggang isang gabi, nakahiga ngunit gising pa ang mag-asawa. Tulad sa nakalipas na gabi, ay walang kibuan. Bumangon si Isagani at pumwesto sa sala. Nakatitig sa gasera at nakaupo sa mahabang upuan nang may narinig siya na mga kaluskos sa paligid ng bahay. Sinipat niya ito sa siwang. Batid niya na may mga tao sa labas. Sa pagsipat pa niya, nang maigi ay nakita niya na may mga nakatutok na baril. Agad itong dumapa. Kasabay nito ang pag-ulan ng mga bala. Mabilis itong gumapang at nagtungo sa kwarto. Nadatnan niyang nakadapa na rin sa sahig si Fatima. Nagtinginan ang dalawa at napalingon sa kwarto ng ina. Sa tindi ng putukan ay hindi na nakaalis sa sahig ang mag-asawa. Sa pagtigil ng putukan ay agad gumapang ng mabilis si Isagani sa kwarto ng kanyang ina. Tumambad sa kanya ang nagkalat na dugo at natagpo ang patay na ang kanyang ina. Natigilan rin si Fatima habang nakatayo sa pinto nang makita ang ina na wala na itong buhay. Umiiyak si Isagani habang kandong ang ina na naliligo sa sarili nitong dugo. Napalitan ng galit ang damdamin ni Fatima. Bigla itong tumalon at binangga ang saradong bintana. Tinawag pa ni Isagani ang asawa na gulat sa ginawa nito. Ngunit hinabol na nito ang mga kalalakihan. Napasunod na rin si Isagani sa pag-aalalang mapahamak ang kanyang asawa. Sa paglabas niya ng bahay, ay kitang-kita niya ang pagpalit anyo ni Fatima na tinubuan ng pakpak ng isang paniki at tuluyan itong lumipad. Nanlaki ang mga mata ni Isagani dahil isa na palang aswang ang asawa nito. Tumakbo na rin si Isagani at sinundan ang asawa. Kahit madilim ay kitang-kita ni Fatima ang mga demonyong pumaslang sa ina ni Isagani. Isa-isa niya itong sinugod at pinagtatapyas ang ulo. Nang makita ito ng iba pa, ay pinaulanan nila ng baril si Fatima, pero sa bilis at dilim ay hindi nila ito natatamaan. Bagkus, sinakmal lang sila nito
ng kalmot at agarang tumilapon ang mga ulo. Alam ng mag-asawa na si Roman ang may kagagawan kaya agad nagtungo si Fatima sa bahay nito. Sumugod rin si Isagani at halos pantay ang bilis nilang dalawa. Si Isagani sa lupa at si Fatima sa ere. Sa pagdating nila sa bahay nito, ay agad nakaabang na ang mga iba pang tauhan ni Roman. Agad binangga ni Fatima ang iilang nakaabang sa labas at sumunod din si Roman na tinalon lang ang bakod. Nagulat ang mga kalaban at nanlaki ang mga mata ni Roman sa nakitang aswang. Nakipagbuno ang asawa sa mga armado sa loob at labas ng malaking bahay. Sa bilis ng mutya ng palos na tangan ni Isagani ay hindi magkamayaw sa paghuli ang mga armado. Habang inundayan naman ng kalmot at kagat ni Fatima ang iba pa. At tuluyang naubos ang mga tauhan ni Roman. Nakatayo na ang mag-asawa sa pasilyo ng bahay. Sige Roman, magtago ka ng maigi. Naaamoy ko ang takot mo. Wika ni Fatima sa garalgal na boses. Papaakyat na ang dalawa sa hagdan. Natanaw na nila ang kinaroroonan ni Roman sa isang kwarto sa ikalawang palapag. Akmang bubuksan na ni Isagani subalit pinigil ito ni Fatima. Sumenyas ito na nakatayo sa harap ng pinto si Roman at paniguradong nakaamba ang baril nito. Kaya binangga ni Fatima ang dingding at nawasak ito. At napaiba ng direksyon si Roman at pinagbabaril ang aswang na biglang nakapasok sa silid. Agad din na gumulong at nagtago sa gilid ng kama si Fatima. Habang biglang pumasok na rin si Isagani at nag-agawan sila sa baril. Sa lakas ni Isagani ay inundayan niya ng suntok si Roman at napasubsob ito sa dingding. Isang galit na antingero ang lumapit sa binata at walang tigil na pinagsusuntok habang nasa isip ang sitwasyon ng kanyang ina. Akmang bibitiwan na ni Isagani ang huling suntok ay biglang hinablot ni Fatima si Isagani at agad pinigtas ang ulo nito sa katawan. Sa sandaling iyon ay inamin na rin ni Fatima ang tunay na nangyari noong minsang umuwi siya sa kanyang mga magulang. Dahang-dahang nagpalit anyo si Fatima. Isa ka na rin palang aswang. Sana sinabi mo sa akin ang mga nangyari. Hindi ka na sana humantong pa sa pagiging ganito. Wikang malungkot ni Isagani. Makalipas ang ilang araw, dahil sa mga nangyari ay muling nagkasundo ang mag-asawa at nagdesisyon na umalis na ng tuluyan sa lugar. Bumalik sila sa bayan kung saan sila unang nagkatagpo. Doon sila tumuloy at nanirahan sa bahay na iniwan ng ina ni Fatima. Dumating ang gabing ipinanganak na ni Fatima ang bunga ng kahayupan ni Don Iscario. Napaluha na lamang ang babae dahil kinarga ni Isagani ang sanggol na nakangiti. Katulad sa pagtanggap sa pamilya ni Fatima, sa pagiging aswang ng asawa at sa pagtanggap sa batang bunga ng kahayupan ng sariling ama, ay isang pambihirang tatag ng pagkatao ang ipinakita ni Isagani nang dahil sa pagmamahal. Namuhay ng mapayapa ang mag-asawa kasama ang bata na tinawag sa pangalang Alicia. Hanggang isang araw, nagbalik ang ina ni Fatima. Humingi siya ng paumanhin sa ina dahil sa pagkuha ng bertud ng kanyang ama. Subalit,
may inilahad ang kanyang ina, ang isa pang katotohanan sa pagiging bangkilan. Ang isang bata na nagmula sa lahi ng bangkilan ay hindi na kailangan pa ng bertud upang maging aswang. Nananalaytay na sa dugo nito ang pagiging aswang. Wika ng kanyang ina. Nanlaki ang mga mata ni Fatima sa natuklasan. Ayon pa sa kanyang ina, marahil ang dahilan sa hindi pag-usbong ng pagiging aswang noon ni Fatima ay dahil uri ng pamumuhay na ipinamulat nito simula noong bata pa. Isa ito sa pinagtakhan ng mga magulang ni Fatima dahil hindi nila nakitaan ng senyales ang anak. Subalit ang aswang ay kahit kailan mananatili pa rin itong aswang. Ako nga pala si Antoinette Cabarrio at ikinalulugod ko na ibahagi sa inyo ang kwento ng aking lolo na si Isagani. Hanggang dito na lang po mga kabaryo. Maraming salamat sa inyo. Isa na namang patunay na kayang baguhin ang lahat sa pamamagitan ng pag-ibig. Napakamasalimuot ang buhay ni Isagani at ipinakita sa kwento na maaari palang magsama ang kanan at kaliwa. Napaka matalinghaga talaga ang buhay ng tao at may nagagawang pambihirang bagay ang pagmamahal. Kaya nitong pagsamahin ang dalawang mundo. Pero kung ang nagsasalaysay sa kwentong ito ay ang apo ni Isagani, ibig sabihin may lahi pa si Fatima na gumagala sa modernong panahon ngayon. Kayo mga kabaryo, anong masasabi nyo sa istorya ni Isagani? Comment kayo sa baba. Salamat. Isang kilalang lugar sa Maynila, ang Quiapo. Naglipanan rin dito ang iba't ibang uri ng klase ng paninda at negosyo. At lugar din ito ng pananampalataya dahil sa pamosong simbahan ng Quiapo. Isa rin na bantog ang lugar na ito sa mga manghuhula, iba't ibang uri ng halamang gamot at iba pa. May mga nag-aalok din ng serbisyong panggagamot tulad na lang sa isang mananambal o manggagamot na si Rigor Magtanggol na tubong Visayas. Ayon sa kwento, minsan sa buhay ni Rigor ay nakipagsanib ito sa isang mangkukulam upang kalabanin ang isang buong angkan ng mga aswang sa lugar ng Sagada, Nueva Vizcaya, taong 1983. Si Rigor Magtanggol ay mahigit 10 taon nang naninirahan sa Kalakhang, Maynila. Nagmula pa siya sa bayan ng Cagayan de Oro. Sa mga panahong ito ay nasa 37 anyos na ang manggagamot. Kung tutuusin, napakabata pa nitong manggagamot. Una niyang natutunan ang panggagamot kesa kumalaban sa mga aswang at iba pang elemento. Sa katunayan, hindi pa ganoon kalawak ang karanasan niya sa pakikipaglaban ng pisikalan sa mga nilalang ng dilim. Subalit, ang taglay niyang mga usal ay napakalakas. Bihasa rin siya sa pagpapalipad hangin. Sa katunayan, hindi siya kagalingan sa pisikal. Kaya naman itong paralisahin ang aswang sa mga palipad hangin niyang karunungan. At noong nasa 5 taon siya sa Maynila, ay may naging kaibigan siya at isinama niya sa bundok ng Cristobal
at doon niya nakuha ang baging ng lagpasan na naging pangkalahatang proteksyon niya at nagtataglay rin ng kabal sa katawan. Kaya siya napadpad sa Maynila dahil sa pinalayas na sila sa lupain na kinatitirikan ng kanilang bahay. Nasa Mindanao ang mga magulang at ibang kapatid, subalit siya lang ang bukod-tangi na lumayo ng lugar. Hindi nakapangasawa si Rigor dahil sa napakamahiyain nito pagdating sa babae. Dagdag pa na walang nagkaka-interes sa isang manggagamot dahil kahit kailan ay mananatiling sapat lang ang pamumuhay nito. Nagka-interes sa lihim na karunungan si Rigor nang minsan siya ay nabiktima noong hulam. Edad niya nito ay 12 anyos pa lamang. Dala ng kakulitan sa pagiging bata ay may nagawan siya ng mali na isa palang mangkukulam. Ginamot at napagaling si Rigor ng isang tambalan o manggagamot. Labis siyang nahiwagaan dito, kaya mas tinuunan pa niya ito ng pansin kesa sa kanyang pag-aaral. Nakapagtapos naman siya ng sekundarya na pasang-awa. Sa pagkakaroon niya ng mutya ng lagpasan, ay mas tumindi pa ang kanyang pakiramdam sa mundo ng kababalaghan. Ayon kay Rigor, sa malaking syudad ng Maynila ay may nagpupugad mismong mga aswang. May mga lahing aswang din daw na sumasabay sa pagbabago ng mundo na nakikihalubilo sa mga ordinaryong tao. Hindi naman kasi lahat na nawawalang tao o napapatay ay nababalita. Yung bang magtataka ka na lang na may mga palaboy na bigla na lang nawawala. Mas mainam kasi na iyon ang binibiktima ng mga nilalang dahil wala namang maghahanap sa mga ito. May mga pagkakataon din na animoy baliw na ang isang ina na palaboy sa paghanap ng kanyang anak. Aminin man natin o hindi, karamihan sa mga tao ay wala talagang pakialam sa mga palaboy. Kahit si Rigor ay umiiling na lamang kapag nagsasabi ang isang palaboy na aswang ang kumuha sa kanyang anak. May mga pangyayari sa ating kapaligiran na tanging mga puno at gusali lamang ang saksi. Habang nabuburyong na itong si Rigor, dahil mataas na ang araw ngunit wala pa rin siyang benta ng kanyang mga halamang gamot, may isang lalaki ang lumapit sa kanya. Dito daw siya itinuro habang naghahanap siya ng isang manggagamot. Nagpakilala ang lalaki bilang si Antonio na taga Nueva Vizcaya. Nag-alok ito ng malaking halaga upang kalabanin ang isang mangkukulam na gumagambala di umano sa kanilang angkan. Noong una ay nagdadalawang isip si Rigor. Bukod sa napakalayo ng lugar, matagal na panahon na rin niyang hindi nagamit ang karunungan laban sa mangkukulam. Inabisuhan niya ang lalaki na bumalik kinabukasan para sa kanyang desisyon. Kinagabihan, mismo sa araw na iyon ay nag-isip ng malalim itong si Rigor. Hindi naman niya inakala kung malaki o maliit ang bayad. Ang inaalala niya, kung kakayanin ba niya ang mangkukulam. Mukhang matindi pa naman ang pangangailangan ng lalaki dahil dumayo pa ito ng Maynila. Kinabukasan, habang patungo sa pwesto si Rigor,
ay nasipat niya na si Antonio na nakaabang sa kanya. Nakadama naman ng awa ang manggagamot sa lalaking nagmula pa sa malayong probinsya. Nagdesisyon na lamang na hindi na magtitinda ngayon si Rigor. Inaya niya ng agahan ang lalaki at doon nag-usap tungkol sa sadya nito. Matapos ang usapan, ay inabisuhan ni Rigor ang kaibigan na tindero ng bulaklak sa Quiapo na mawawala muna siya ng ilang linggo at tutungo ito ng Sagada. Hindi naman ito sinabi ang dahilan. Sa halagang 20,000 ay sumugal si Rigor sa kalaban na wala siyang kasiguraduhan kung gaano ito kalakas. Buo naman ang tiwala ni Rigor sa lalaki dahil ibinigay nito agad ang nasabing halaga at wala siyang gagastusin sa biyahe at pananatili sa lugar. Kaya naman itinabi niya ang kalahati sa kanyang inuupahang silid dahil sa ayaw ni Rigor na makarating ng gabi sa lugar ay pinili niya na bumiyahe ng madaling araw. Higit 10 oras ang babaybayin nila kaya 4:00 ng bukang liwayway nag-umpisa ang kanilang paglalakbay. Ang huling labas pa ni Rigor ng Maynila ay noong nagpunta siya sa bundok Cristobal. Kaya naman tuwang-tuwa siya dahil nakasilay na rin siya ng mga kabundukan at nalapit muli sa kalikasan. Pagsapit ng 7:00 ng umaga ay huminto ang bus at binigyan ng pagkakataon ang mga pasahero na mag-agahan o anumang nais gawin sa loob ng kalahating oras. Habang kumakain sila sa isang karinderya na nasa gilid lamang ng kalsada, may nasipat si Rigor na isang matandang babae na nakaupo sa may malaking bato sa tapat ng tindahan. Nakatitig ito sa kanya na nakatulala. Tumayo siya at nilapitan ito. Binati at inalok niya ito ng pagkain. Marahang tumingin sa kanya ang matanda at nagwika ito ng, "Minsan ang katotohanan ay kasalungat sa tunay na pangyayari. Mag-iingat ka, apo, sa inaakala mong katotohanan." Napaisip si Rigor, ngumiti at nagsabi na kukuha na lamang siya ng makakain para rito. Bumilis si Rigor para sa matanda kaso ng kanyang lingunin ay wala na ito sa kinauupuan. Kahit saan mang dako niya tingnan ay wala na talaga ang matanda. Bandang hapon na nang bumaba sila ng bus. Walang kabahayan sa lugar na binabaan nila. Sa kabilang bahagi ay malaking palayan, samantalang sa kabila naman ay kakahuyan at iyon ang kanilang susuungin. Dahil bago sa lugar ay naging mapagmatyag itong si Rigor. Hindi pa naman siya sanay sa kagubatan, kaya sa lakas ng pakiramdam na lamang siya umaasa. Kung pagbabasihan ang kanyang kasama na si Antonio, ay wala naman itong bahid ng kasamaan. Kumpirmadong ordinaryong tao lamang ito dahil sa may 1 oras pa ang lalakarin nila, ay nagkwento muna itong si Antonio tungkol sa lugar at sa sarili nito. Ayon sa lalaking nasa 30 anyos na, napakiusapan lamang daw siya ng kanyang malayong kamag-anak dahil sanay naman siyang bumiyahe. Ang lugar ng kanyang mga kamag-anak ay nasa isang maliit na nayon. Masasabing
Magkakadugo na lahat ang naroon. Walang kuryente. Malapit sa ilog at may talon. Pangangaso ang pangunahing pinagkukunan ng pagkain. Kaya wag daw siyang magtaka kung maraming karne siyang makikita sa lugar. Nasa kalahating oras na sa paglalakad ang dalawa. Mataas pa naman ang araw. Subalit, bumibigat na ang presensyang nararamdaman ni Rigor sa kagubatan. Alam niyang may mga nilalang sa paligid na hindi ordinaryong tao. Patuloy lang naman sa pagkukwento ang binata na tila ba inaaliw niya si Rigor. Hanggang sa pati ang amoy ng hangin at klima ng lugar ay nag-iba na. Naging mabaho at maalinsangan. Anak ng putik, mga aswang. Wika ni Rigor sa kanyang isip. Pero wala naman siyang nasipat ni isang nilalang. Iniisip niya kung saan nagtatago ang mga ito. Dito na naglagay ng poder sa sarili itong si Rigor. At tumigil sa paglalakad si Rigor sa isang bangin at itinuro niya ang maliit na nayon sa ibaba. Bumungad kay Rigor ang napakabigat na presensya nang masilayan ang mga kubo sa baba. Pugad ng mga aswang, bakit mo ko dinala rito? Galit na tanong dito ni Rigor. Pasensya na, Mang Rigor. Napag-utusan lang ako. Pero totoo ang pakay namin. Ang magpatulong laban sa mangkukulam. Paumanhin ng binata. Akmang babalik na sa dinadaanan si Rigor. May isang lalaki na malaki ang katawan na humarang sa daan. Nakiusap ito na manatili sa lugar at tulungan sila sa kanilang suliranin. Marami na sa kanila ang nabiktima ng mangkukulam. Nagpakilala ang lalaki na si Dado, pinuno ng kanilang angkan. Sa katunayan, lumuhod pa si Dado bilang tanda ng kanyang salita. Sa ginawa ni Dado ay nagpapahiwatig lamang ito sa matinding pangangailangan nila sa manggagamot. Alam rin ni Rigor na kahit nasa panig ng kaliwa ang mga aswang, ay may isa itong salita. Gayunpaman, nagbigay ng kondisyon ang manggagamot. Nais nitong magkaroon ng isang kubo na siya lamang ang makakapasok. Siya lang din ang maghahanda ng kanyang pagkain at higit sa lahat, ang kanilang pag-uusapan ay tungkol lamang sa kanyang misyon sa lugar at wala nang iba pa. Sumang-ayon naman ang gabunan at malugod na sinamahan sa baba. Nagpaalam na rin na aalis na si Antonio at muli ay humingi ito ng paumanhin. Habang naglalakad sa gitna ng mga kubo si Rigor, kasama si Dado, ay pinagtitinginan siya ng lahat. Kung dati ay sobrang bihira lamang siyang makakita ng aswang, sa sandaling ito ay napapaligiran na siya at nasa mismong pugad na siya ng mga aswang. Ayon kay Dado, maraming beses na silang nag-alok sa manggagamot subalit lahat ay tumatanggi. Nang nalalaman nila na sa mga aswang sila magsisilbi. Iginiit rin ni Dado na ang lahi nila ay gabunan. Isang organisadong uri ng mga aswang. Mga aswang na nasa kahit anyong aswang na
ay malinaw pa rin ang pag-iisip habang hinihahanda ang kubo ni Rigor, ay umupo muna sila sa may siga at inilahad ni Dado ang mangkukulam na nais nilang mapaslang. Ayon sa gabunan, si Bonifacio ang kanyang tinutukoy. Isa ring aswang na may karunungan ng pangkukulam. Kung sa pagiging aswang lang ay kayang-kaya nila si Bonifacio, subalit napakalakas ng taglay nitong kapangyarihan sa Salamanga. Matatagpuan ang pugad nito sa hilagang bahagi ng Sagada. Bago magtakip silim ay inihatid na ni Dado si Rigor sa kanyang kubo. Yari ito sa kawayan at nipa. Kahit papaano ay maayos naman ang kubo. Pinasadya nilang gawin iyon para sa manggagamot na papayag sa kanilang alok. Ang kubo ay may nag-iisang kwarto at maliit na sala. May pagitan lang na telang gawa sa abaka ang kwarto at sala, kaya kitang-kita pa rin ang loob nito. May isang bintana sa sala at dalawa naman sa kwarto. Bahagyang nakaangat rin ito sa lupa ng isang talampakan. Bago inayos ang iilang gamit ay dinasalan muna ni Rigor ang 4 na sulok ng kubo bilang proteksyon. Nagbukas ng Biblia ang manggagamot at nagbasa ito hanggang sa antukin. Iniwan niyang bukas ang Biblia at ang gasera sa mesa. Nagsindi rin ito ng 2 insenso bago tuluyang mahiga. Sa katunayan, ang insensong iyon ay pantaboy ng aswang. Habang nakahiga ay napakaraming bagay ang pumasok sa utak ni Rigor. Gaya na lang ng kung alam lang niya na sa mga aswang pala ay di na sana nagdala siya ng maraming asin. Papalit-palit lang ng posisyon sa pagtagilid itong si Rigor. Tila namamahay ito sa gabing iyon dahil hindi siya makatulog. At nang tumihaya na siya, ay tumambad sa kanya ang isang mukha ng babae na nakadilat ang mata at bahagyang nakanganga na nakatitig sa kanya. Nakatanaw ito mula sa bubong na nipa na hinawi nito. Sa gulat ng lalaki ay natigal po niya ang babaeng aswang at agad itong tumilapon. Napahiyaw na lamang ang babae sa lakas ng tigal po. Tumilapon ito hanggang sa bubong ng katabing kubo. Lumabas agad ng kubo si Rigor at pasigaw na tinawag si Dado. "Dado, ano to? Bakit may aswang na nakasilip sa akin?" Galit na tanong nito sa gabunan. Nanlaki naman ang mga mata ni Dado dahil sa isinangguni ni Rigor sa kanya. Nagalit naman ang gabunan doon sa babaeng aswang. Agad itong nilapitan at pinagsasapak ang walang kalaban-laban na aswang. Matapos maparusahan ay humingi ng paumanhin si Dado at nagbanta sa iba pang aswang na kung sino ang gagalaw kay Rigor ay hindi siya magdadalawang isip na kitilan ito ng buhay. Kinabukasan ay tinahak nila Rigor at Dado ang daan patungong Hilaga. Pupuntahan nila ang mangkukulam na si Bonifacio. Itinuro ni Dado ang nag-iisang kubo na nakatirik malapit sa latian. Sa itsura pa lang ng lugar ay nakakakilabot na. Ang mga punong nakapalibot dito ay animoy
hindi nagagalaw ng ilang daang taon. Nababalot din ang buong lugar ng lumot at mga baging. Matatayog na kagubatan ang masisilayan at ang kubo nito ay tila kumikintab at walang senyales ng buhay. Ayon kay Dado, masyadong matalinghaga ang lugar na kahit ang mga gabunan na kagaya niya ay parang nahuhulog sa napakalalim na patibong at hindi na makakalabas kapag pumasok sa teritoryo ni Bonifacio. May naglalabas ang mga elemento ng lupa bilang depensa sa lugar. Totoong malalakas ang gabunan pero wala itong panama sa napakalakas na salamangka ng isang mangkukulam na napakataas na ng karunungan. Ngayon, alam mo na kung nasaan ang kalaban. Ikaw na ang bahala kung paano mo siya tatalunin. Huwag kang mag-alala. Kapag natapos mo ang misyon, kahit itripli ko pa ang binayad namin sa iyo, ay gagawin ko. Mahinang wika ni Dado sa tenga ni Rigor. Pagsapit ng hapon ay nakabalik na sila sa pugad ng mga gabunan. Sa loob ng kubo ni Rigor ay hindi siya halos makapaniwala sa nakita. Pakiramdam ni Rigor ay hindi niya kakayanin itong si Bonifacio. Ayon kay Dado, matagal na nilang alam ang pag-iral ng matanda sa lugar. Hindi naman sila nangingialam sa bawat isa noon. Hanggang isang araw, isa sa mga aswang ay hindi na makatayo dahil ito ay kinulam. Ang tanging kasalanan ng batang aswang ay ang hindi intensyon na makapasok at makasira ng iilang halaman sa lugar ng mangkukulam. Hindi nadala sa pakiusap ang matanda at tinuluyan talaga ang batang aswang. At doon nag-umpisa ang sigalot nila. Sa hinuwa ni Rigor ay napasubo na siya rito. Balak niyang tumakas pero papaano? Tiyak, maamoy siya ng mga aswang kapag mag-iiba siya ng direksyon at bumalik sa kalsada na nasa timog ng sagada. Imbis na ang pagsupil sa kalaban ang iisipin, inatupag ni Rigor kung papaano makakatakas sa lugar. Wala siyang balak kalabanin ang isang nilalang na ultimo gabunan ay hindi ito kinakaya. Aanihin ba niya ang salapi kung nasa ilalim na siya ng lupa? Bago magtakip silim ay nag-abiso si Rigor na pagsapit ng umaga ay pupuntahan niya ang matanda. Pasikat pa lang ang araw ay nag-umpisa ng maglakad si Rigor, habang ang mga aswang ay nagsilabasan na rin ng bahay at pinagmasdan ang bawat hakbang ng manggagamot. Balak niyang tahakin ang ilaga upang hindi siya mahalata, at doon niya susubukang maghanap ng kalsada upang tumakas. Tandang-tanda pa niya ang daan patungo sa mangkukulam. Kahit papaano ay walang aswang na nagtiyagang sundan ang kanyang paglalakad. Kaya lumihis na ito ng daan. Tanaw niya ang matatayog na kagubatan kung saan naroroon ang bahay ni Bonifacio. Ayon sa paglalarawan ni Dado, si Bonifacio ay laging nakasuot ng maitim na balabal na nakabalot sa buong katawan at hindi mo halos masisilayan ang itsura nito.
Nakalayo na rin ng gusto si Rigor sa kinaroroonan ng bahay ng mangkukulam. Narinig naman niya ang pagbagsak ng tubig mula sa isang talon. Nagtungo agad ang manggagamot upang makainom ng tubig dahil sa nagugutom na ito at nauuhaw. Sinipat niya muna ang buong lugar kung may tao ba o anumang nilalang. Malinis sa kanyang paningin ang buong lugar, kaya marahan siyang lumapit at uminom sa napakalinaw at malamig na tubig. Nang mapuno ang sikmura ng tubig, ay naghilamos na rin siya upang kahit papaano ay maging presko ang kanyang pakiramdam. Sa kanyang pag-ahon ay laking gulat niya dahil may isang matanda na nakaupo sa bato, hawak ang pamingwit ng isda. Nagtaka siya kung bakit hindi niya iyon nakita, samantalang ilang metro lang naman ang layo nito sa kanya. Nakatingin at nakangiti ang matanda sa kanya. Ordinaryong kasuotan at may salakot na nakasabit sa likod. Lumapit dito si Rigor at nagtanong kung may kalsada bang malapit sa lugar. Meron, pero doon pa sa bahaging silangan. Tsaka malayo pa yon, gagabihin ka. May mas malapit sa bandang timog. Tugon dito ng matanda. Sa isip ni Rigor, mas nanaisin na laman niya ang silangan kesa bumalik pa ng daan. Upang hindi makalata ang matanda, ay nagkunwaring manlalakbay si Rigor at galing na siya sa timog kaya tatahakin niya ang silangan. Tumitig sa kanya ang matanda at ngumiti na nagwika ng, nakakatuwa naman na nanggaling ka na sa timog. Buti buhay ka pa hanggang ngayon. Wika dito ng matanda. Kumunot ang noo at nagtaka itong si Rigor sa sinabi ng matanda. Oo, alam niya na may mga aswang doon, pero ang mabuhay pa na nakalagpas doon ay ang pinagtatakhan niya. Sumenyas ang matanda na paupuin si Rigor at dito nagkwento ang matanda. Mabangis at walang puso ang mga aswang na nananahan sa bahaging timog ng Sagada. Lahat ng nagagawi roon ay hindi nakakalabas pang buhay. Napakatuso ng mga ito at wala silang pinipiling nilalang hanggang sa kaya nila itong patayin at papaslangin nila at dito tuluyang kakainin. Dagdag pa ng matanda, may isang pamilya ang tahimik na naninirahan sa dulong bahagi ng palayan. Isang gabi, nang pauwi na ang padre de pamilya mula sa trabaho sa palayan, ay nadatnan niya ang 5 gabunan na pinagpipiestahang nilantakan ang katawan ng kanyang asawa at 2 mga anak. Patakbong sumugod ang padre de pamilya at nagtagumpay siya na maitaboy ang mga gabunan. Subalit, bumagsak ang mundo ng ama dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng kanyang mag-iina. Animoy kinatay ito gamit ang mga ngipin. Ilang taon bago iyon nangyari, ay nagkaroon ng kasunduan ang pamilya ng lalaki sa angkan ng mga gabunan na hindi sila mangingialam sa gawi ng bawat isa. Subalit, nagtraidor ang mga aswang sa lalaki na naging simula sa kanilang away. Nangako ang lalaki sa bangkay ng kanyang mag-ina na uubusin niya ang lahi ng mga gabunan.
Ang lalaki bang tinutukoy mo ay ang matandang aswang na may lahing mangkukulam? Maiging tanong dito ni Rigor. Nasa harapan mo ang matandang dahilan sa paggawi mo dito sa sagada. Tugon dito ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Rigor at bahagya itong napaatras. Ayon naman sa matanda, hindi niya alam kung bakit ipinahid ng mga gabunan ang pagiging aswang sa pagkatao niya. Isa siyang mangkukulam pero kahit kailan, hindi siya nagkaroon ng pagnanasa na kumain ng tao. Dito na nagpakilala ang matanda bilang si Bonifacio. Siya ang nakatira sa lugar na minsan nang nakita ni Rigor. Inilahad din ng matanda na nakita niya si Rigor na kasama si Dado noong nakaraan habang sinisipat ang kanyang tirahan. Ang takot na naramdaman ni Rigor kahapon ay medyo nabawasan. Alam mo, iho, isang karma sa akin ang nangyari sa aking pamilya. Tulad nga ng kasabihan, kapag buhay ang inutang, buhay rin ang siyang kabayaran. Wika dito ni Bonifacio. Salaysay pa ng matanda. Hindi na mabilang ang buhay na hinusgahan ng kanyang palad. Kaya kung tutuusin, kulang pa ang buhay niya at ng kanyang pamilya bilang kabayaran sa kanyang mga kasalanan. Kahit pa sa mga susunod niyang henerasyon, ay tiyak, sisingilin iyon ng karma. Kaya nagdesisyon siyang itigil na ang pangungulam kapalit ng salapi. Ang dahilan kung bakit pinili pa niyang mabuhay ay hindi ang paghihigante, kundi ang wakasan na ang kademonyohan ng mga gabunan. Napaisip na si Rigor kung sino ang paniniwalaan niya. Paano ba magtitiwala ang isang kanan sa parehong kaliwa? Ayon pa sa matanda, pwedeng-pwede siyang tumakas pero alalahanin niya, may pinagkasunduan sila ng aswang at hindi iyon titigil hanggang buhay pa itong si Rigor. Tatakas siya o lalaban siya. Dalawang pagpipilian ni Rigor. Pero ang katotohanan sa buhay, mas mahirap takasan ang problema dahil habang buhay mo itong daladala sa iyong sarili kaysa harapin ito at bigyan ng solusyon. Paano ko magtitiwala sa isang mangkukulam na katulad mo? Seryosong tanong ni Rigor. Wala akong dahilan kung bakit kita bubuhayin. Pero may dahilan ako para ikaw ay aking paslangin. Sa pag-inom mo pa lang ng tubig kanina, ay maaari na kitang lasunin ngunit hindi ko ginawa. Tugon dito ni Bonifacio. Natahimik ng ilang sandali ang manggagamot. Naisip niya na may punto ang matanda. Sa panig naman ng mga aswang, kaya hindi siya pinaslang sa kadahilan ng may silbi pa sa kanila itong si Rigor. Napatanong naman si Rigor kung anong balak gawin ng matanda. At sumagot ang matanda na ipagpapatuloy niya ang gawaing naging dahilan kung bakit pa siya nabubuhay. Ang lipulin ang mga gabunan. Sa patuloy na pag-uusap ng dalawa, ay nagdesisyon si Rigor na bumaliktad at maging kakampi na itong si Bonifacio. Isinama ng mangkukulam ang manggagamot sa kanyang tirahan. Tirik na tirik ang araw ngunit sa loob ng bahay ng matanda
ay ramdam ni Rigor ang labis na kalungkutan. Napapansin rin niya sa matanda na kahit ngumingiti ito, ay talagang malungkot ang mga mata nito. Buhay nga si Bonifacio, pero araw-araw naman niyang pinagsisisihan ang mga kasalanan niya sa nakaraan. Gayunpaman, sisimulan na nila ang digmaan sa pagitan ng mga gabunan at mag-uumpisa ito sa pagbabalik ni Rigor sa piling ng mga aswang. Siniguro naman ni Bonifacio na walang aswang na nakatitik sa kanilang dalawa. Ipinakita nito ang mga elementong lupa na nakakalat sa paligid upang maging babala sa mga aswang na nasa paligid. Samantala, bago magtakip silim ay nakabalik na si Rigor sa kubo ng mga aswang. Sinabi niya kay Dado na hindi pala basta-basta ang mangkukulam. Kailangan pa niyang pag-aralan ang mga planong gagawin. Hindi uubra kapag iisang plano lang ng pag-atake ang kanyang gagawin. Ngayon, alam mo na kung bakit kinakailangan namin ng tao na may karunungan sa kanan. Natatawang sabi dito ni Dado. Ang hindi alam ng gabunan ay ilang saglit mula ngayon ay kikilos na si Bonifacio. Habang nag-uusap ang dalawa sa harapan ng siga, ay biglang sumigaw. Sa sakit ang isa sa mga anak ni Dado. Nang kanilang lapitan, ay tumirik ang mga mata nito at tuluyang nangisay. Lintik na Bonifacio na yan. Hanapin nyo. Nasa paligid lang ang mangkukulam na yan. Galit na sambulat dito ni Dado. Agad nagpulasan ang mga aswang upang hanapin si Bonifacio. Nakiusap naman si Dado kay Rigor na gamutin niya ang nakulam niyang anak. Subalit, tumugon si Rigor na baka mapahamak ang anak niya kung gagamutin niya ito gamit ang karunungan ng kanan. Gumawa ka ng paraan kung ayaw mong kainin kita ng buhay. Sigaw dito ni Dado. Sa narinig na Rigor, ay doon niya napagtanto na totoo nga ang mga sinasabi ng matanda. Nagbanta na si Dado at hindi na masisiguro pa na Rigor ang kanyang kaligtasan. Dado, gagamutin ko ang anak mo sa paraang alam ko. Ngunit isa lang ang masasabi ko sa iyo. Hindi ako makakasigurado sa kalalabasan nito dahil wala pa akong ginamot na isang aswang. Wika nito sa gabunan. Nagpumilit pa rin si Dado at totoong ginamot ni Rigor ang aswang. Doon rin niya napagtanto kung gaano kalakas itong si Bonifacio. Sa ilang minuto pa lang ay nasakop na halos ni Bonifacio ang kaluluwa ng aswang. Sa gitna ng panggagamot ni Rigor ay lumiyad ang aswang at umangil ito ng napakalakas. Naging doble ang paghihirap nito sa parehong kaliwa at kanan na karunungan ang lumapat sa katawan nito. Anong nangyayari, Rigor? Aligagang tanong dito ni Dado. Ito yung sinasabi ko sa iyo, Dado. Imposibleng gamutin ko ang anak mong aswang. Sambit dito na Rigor. Dito na sumigaw ng gusto si Dado at nagpalit na ng anyo bilang aswang na gabunan. Mas lumaki ang katawan, humaba ang buhok na naging kulay puti at ang balat nito na
Animoy bakal sa tigas. Humaba ang may itim na kuko at tinubuan na rin ito ng pangil. Rigor, inuutusan kitang patayin si Bonifacio bilang huling pambawi mo sa ginawa mo sa anak ko. Napatayo na si Rigor habang ang anak ni Dado ay unti-unti nang umuusok. Hudyat ito na tumalab na ang mga usal ni Rigor at alam niya na anumang oras ay babawian na ito ng buhay. Napahagulhol na ang gabunan sa sinapit ng kanyang anak. Tumitig ito kay Rigor at nagwika ng, "Pinatay mo ang anak ko. Papatayin din kita." Galit na sambit dito ni Dado. Bago pa man makasugod si Dado, ay mabilis na nakapagpalipad hangin itong si Rigor na naging dahilan na nagsalpukan ang mga aswang sa kanyang paligid, pati na rin si Dado at ang anak nitong naghihingalo. Napangiti naman si Rigor dahil malakas pa rin pala ang taglay niyang palipad hangin. Sa tagal nang hindi niya na ito nagagamit, nawasak ang bahay sa pagsalpukan ng mga aswang. Agad naman tumakas si Rigor, subalit lumutang sa harapan niya ang dalawang gabunan. Inundayan ng malakas na sipa si Rigor dahilan sa kanyang pagtilapon. Sa pagbangon niya ay may isang gabunan ang pasugod sa kanya. Agad naman niya itong binagwasan ng tigalpo. Napapaatras na si Rigor habang napapalibutan na siya ng mga gabunan. Dito na lumapit si Dado ng bahagya. "Isa kang traidor, Rigor. Pinatay mo ang anak ko." Wika dito ni Dado. "Talagang makitid ang utak mo, Dado. Binalaan na kita. At alam mo naman mismo na hindi maaring gamutin ng isang kanan ang isang aswang sa antas ng kulam. Tandaan mo, ikaw ang pumatay sa anak mo." Sambulat dito ng manggagamot. Nagtutunugan na ang mga ngipin ni Dado sa labis na galit. Akmang kakalmutin na niya si Rigor. Biglang tumilapon ang isang aswang at tumama ito kay Dado. Sa paglingon ng gabunan ay nakita nila si Bonifacio na nakatayo. Hawak-hawak ang pugot na ulo ng gabunang tumama sa kanya. Dahil sa nasilayan, sumugod ang mga gabunan sa matanda. Umangat sa ere ang matanda at kasunod nito ay ang mga elementong lupa ng mangkukulam ang nakipagbuno sa mga gabunan. Dito na kumilos si Rigor. Isang malakas na puwersa ng hangin ang bumagsak na naging dahilan sa pagsalpukan ng mga aswang, pati na rin ng mga elementong lupa ni Bonifacio. Napatingin naman sa kanya ang matanda at namangha sa taglay na kapangyarihan na Rigor. Sa tinginan ng dalawa ay napagtanto ni Dado na magkakampi na ang mga ito. "Mga hayop, mga traidor!" sigaw ng gabunan. "Alam ko na ang buong katotohanan, Dado. Ikaw at ang angkan mo ang bumali sa kasunduan ninyo ni Bonifacio." Tugon dito ni Rigor. Agad sumugod ang gabunan sa manggagamot. Wala nang ibang mapagpipilian si Rigor kundi salagin ang atake ng gabunan. Napapikit na lamang ito habang inekis ang mga bisig sa pagsalag sa pag-atake ng gabunan. Lumapat ang mga kuko ni Dado kaso hindi ito bumaon sa bisig ni Rigor.
Sa pagdilat ng manggagamot ay nagulat ito sa nagawa niya. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Dado at sinuntok sa pagmumuka ang aswang kasabay ng mga buhay na salita. Sa pagtama ng kamao ni Rigor sa katawan ni Dado ay umuusok ito at labis na ininda ni Dado ang pagkapaso nito. Nasa isip ni Rigor na kagagawan ito ng mutya ng baging ng lagpasan. Napagtanto niya na may kakayahan pala siyang tumapat sa pisikal na labanan. Samantala, ang mga aswang ay hindi man lang nakakalapit kay Bonifacio. Sa tindi ng mga usal nito at dipensang mga maligno ay hindi nakabawi ang mga gabunan. Kitang-kita ni Rigor ang animoy maliliit na dyablo na umahon sa lupa at pinagkumpulan ang mga gabunan. Hanggang sa iilang gabunan na lamang ang natira. Nakaluhod na sa lupa si Dado, ngunit ang mukha nito ay walang bahid ng pagsuko. Pilit na tumatayo ang gabunan. Pinatunog pa ang mga buto at sa itsura nito ay talagang papatayin niya na si Rigor. Dito na biglang sumugod si Dado at nasakal niya si Rigor. Hinawakan ni Rigor ang mutya na nakasukbit sa kanyang leeg at inilapat sa kamay ni Dado na nakasakal sa kanya. Biglang tumubo at gumapang sa katawan ni Dado ang mga baging na noong umpisa ay maliliit lamang ito ngunit biglang nagsisilakihan. Napabitiw na siya kay Rigor habang animoy nililingkis ng malaking sawa ang buong katawan ni Dado. Napapasigaw na ang gabunan dahil ang mga baging ay pumasok na sa bibig, ilong at tenga. At kahit sa mga mata ng gabunan, ilang saglit pa ay nagsilabasa na ang mga tinik na nagmula sa loob ng katawan ni Dado. Dahilan ng kanyang kamatayan. Sa pagbagsak ni Dado ay hinayaan naman ni Rigor na atakihin ng napakaraming maligno at iba pang elementong lupa ang mga natirang gabunan. Natapos ang labanan sa pagitan ng mga gabunan at pinagsamang puwersa ng manggagamot at mangkukulam. Mula sa siga ay kumuha ng sulo si Rigor at isa-isang sinilaban ng mga bangkay ng aswang. Kasama na pati ang mga kubo sa paligid. Nagmistulang impyerno ang maliit na nayon ng mga aswang habang nakatingin sa di kalayuan sina Rigor at Bonifacio. Sa wakas, malaya na ako. Salamat sa tulong mo, Rigor. Wika dito ni Bonifacio. Nagpasalamat din si Rigor dahil hindi siya hinayaan ni Bonifacio na makatakas. Nang dahil kay Bonifacio ay napagtanto ni Rigor kung gaano kalakas ang kanyang tangan na noon ay nag-aalangan pa siya. Doon muna nagpalipas ng gabi si Rigor sa bahay ni Bonifacio. Ano na ang balak mo ngayon, tandang Bonifacio? Tanong dito ni Rigor. Ayaw naman kay Bonifacio. Malugod niya na lang hihintayin ang paglubog ng kanyang araw. At magiging masaya na siya sa pagdating ng oras na iyon. Maaga pa na nagpaalam si Rigor sa matanda at binaybay ang daan patimog. Kitang-kita pa niya ang mga usok mula sa nayon ni Dado. Hanggang sa nakaabot na siya sa kalsada, halos 1 oras din siyang naghintay ng bus
pabalik ng Maynila. Katabi ni Rigor ang isang ginang na kalong-kalong ang anak. Batid niya na isang pilay pala ang ginang. Dala kasi nito ang kalahating binayad ni Antonio sa kanya. Kaya kumuha lang siya ng pangpamasaheng sapat upang makabalik na sa Quiapo. At ibinigay niyang lahat ang natira sa ginang. Halos maiyak naman ang ginang dahil may pandagdag na siyang pampagamot ng anak sa Maynila. Nakabalik na ng Quiapo si Rigor. Balik na sa dating gawi ang kanyang buhay. Pero sa ngayon ay may lakas na siya ng loob na kaharapin ang bawat pagsubok ng buhay. Naiisip niya kung ano na kaya ang pinagkakaabalahan ng matandang mangkukulam ngayong tapos na ang misyon nito sa lupa. Masayang inayos ni Rigor ang mga panindang gamot. Maigi niyang sinipat ang mga tao sa Quiapo. Paano na lang kung walang mga nilalang na nagsilbing panlaban sa mga masasamang nilalang ng dilim? Hindi man mga aswang ang kinalaban ni Rigor sa Quiapo, tinutugis naman niya ang mga masasamang loob. Hindi gaya dati na nanonood lamang siya sa mga nakawan at holdapan sa paligid. Isang umaga, may babae na humingi ng tulong dahil sa may nang agaw ng kanyang gamit. Mabilis na tumakbo ang kawatan patungo sa direksyon ni Rigor. Hinarang niya ito, subalit bigla siyang sinaksak. Nanlaki ang mga mata ng kawatan na napatingin sa kanya dahil hindi man lang tumagos ang kutsilyo sa balat ni Rigor. Kuko nga ng gabunan, hindi man lang nakasugat sa akin. Yan pa kaya? Tara, dun tayo sa presinto. Wika ni Rigor habang dinampot ang kawatan. Napatitig na lamang ang kawatan kay Rigor. Ito na marahil ang misyon ni Rigor sa syudad. At wag na wag magkakamali ang mga aswang na harapin si Rigor dahil tiyak may kalalagyan ang mga ito. Okay mga kabaryo, no? Hanggang dito na lang yung kwento ni Rigor. So, ang masabi ko rito is napakalakas nung mutya na hawak ni Rigor, no? Doon muna tayo kasi isipin nyo, first time ko rin tong nabasa o narinig dito sa channel natin, yung mutya ng lagpasan, no? Isa pa, alam nyo bang nakausap kong personal tong si Rigor, no? Sa ngayon kasi, ano na to, medyo may edad na. Hindi lang may edad, talagang matanda na to si Rigor. Pero, mga kabaryo, buhay pa to si Rigor hanggang ngayon, no? Natutuwa siya kasi yung apo niya, yun kasi yung nagpatuloy ng pagtitinda ng halamang gamot. Bali, sa hindi nakakaalam is, yun nga, malapit ako sa, hindi naman malapit, talagang nasa Maynila ako ngayon. So, yun, sinadya ko talaga to kasi nag-message to. Bali, yung style niya rito ng pagsulat is, habang kinikwento sa akin to na Rigor, talagang inayos ko, sinulat ko, no? Sabi ko naman, okay siya kasi yung apo niya yung nag-PM sa akin dun sa email ko. So, malapit lang naman. Ginawa na natin, no? Hindi niya sa akin pinakita yung mutya kasi hanggang ngayon nasa kanya. Kasi nga raw, ewan ko, may malalim na rason tong si Rigor eh. Pero, hindi niya alam kung nasa na ngayon si Bonifacio o patay na. Kasi nga, nung time na nakasalamuha niya yon is talagang matanda na rin yun. Pero okay pa naman daw nung time na yun. Pero tagal na, siguro 19, ano to nangyari daw 83. So,
Kung sisipatin natin, ilang taon na. Kasi nung nakausap ko tong si Rigor, nasa ano na to, 80 something na. Or baka nga pa 90 na eh. So, sobrang tanda na pero grabe malakas pa. Puro herbal lang siya talaga sa katawan. So, doon na pamangha ako. Tapos, tuwang-tuwa siya kasi yung mga kunikwento ko rito. Sabi niya, karamihan daw doon is parang na-experience niya na nung kabataan niya. Yun lang daw yung pinakagrabe nung napunta siya ng Sagada sa Nueva Vizcaya, no? So, sa ngayon daw, hindi niya alam kung ano na yung setup ng lugar doon. Sabi niya, baka raw meron dito na mga taga-Sagada sa Nueva Vizcaya, no? May comment nyo raw, no? Kasi, hindi naman siya ganun kateki. Marunong siya minimal sa YouTube. Yun, talagang, pero yung sabihin nung siya yung may kipag-usap, may kipag-chat, hindi. Ang alam niya lang is manood, makinig, tapos, yun, magbabasa lang siya ng mga comment. Tinuro ko naman nung nag-usap kami. Hindi ko nabibigay yung kung saan eksaktong address, no? Pero talagang legit. Pinakita niya pa sa akin yung iilang tattoo niya sa likod. Talagang may mga words doon na Latin na minsan nabanggit ko na rito sa channel natin. Mga buhay na dasal, no? Hindi niya na sinagot nung tinanong ko kung ipapasa niya ba ron sa apo niya yung mutya. Kasi yung anak niya, yung tatay ng apo niya is hindi. Kumbaga, nasa corporate world yun, no? Bali, tinuloy na lang nila talaga tong business ni Rigor. Kasi nga, dito na buhay. So, mayayain to pero nakapag-asawa tong si Rigor. Hindi lang niya nalagay. Hindi niya na lang inano. Pero, meron siya naging anak na isa. Matanda na siya nun eh. Pero, sa ngayon kasi yung apo niya, nag-aaral pa. Kaya, kumbaga parang late bloomer tong si Rigor. Ayun, nag-abiroon pa kami ganun. Pero salamat sa'yo, Tay Rigor, no? Hindi naman yun yung totoong name niya. Tinago lang natin sa ganong name. Okay naman sa kanya. Ayaw niya rin naman ipaalam yung totoong pangalan niya. So, yun. Sa Quiapo, ilan lang yung nakakaalam ng kwento niya talaga. Bukod sa atin. Kasi ayaw niya rin ipagkalat. Pero, alam niyo ba ang sabi niya na noong mga nakaraang taon pa raw, nung halos malakas pa siya at siya yung nagbabantay sa tindahan niya sa Quiapo, may mga ilan daw siyang hindi naman literal pero nakikita niya na nasa hanay ng kaliwa. So, ayun nga, sabi niya, nakikihalubilo sa modernong taon. So, kay Mang Rigor na mismo nang galing na hanggang ngayon, may mga aswang pa rin. Pero, biruin nyo, hindi na sa bundok. Nasa syudad na. So, wala naman masama. Kasi nga raw, talagang yung halos yung iba. Hindi ginusto yon. Nagkaroon sila ng ganon pero pinipilit mamuhay ng normal. So, yun. Ano niya naman, hanggat wala raw ng gugulong ganon, ano naman daw siya, tahimik lang din naman daw siya. So, yun. Bukod daw doon pala, hindi niya na rin nalagay dito sa yung kwento niya sa akin. Kasi usapan lang, ano na lang to eh, kumaga, usapang maglolo na lang yung nangyari sa amin. Marami pa siyang mutya, tapos iilang mga medalyon na buhay. Pinakita niya sa akin isa-isa yon. Talagang, nung hinawakan ko, boom, umini talaga. Talagang masabi kong buhay na medalyon. So, yun. Sa gustong malaman kung nasan si Mang Rigor, ayaw niya pasabi. So, pinagkatiwala niya sa atin. So, sana maunawaan niyo. At yun nga, wala na ako sigurong ibang mako-comment dito kasi nakita naman natin, narinig natin kung gaano kalakas tong si Mang Rigor, no? Sa panahon niya bilang manggagamot, no? Hindi naman siya literal na antingero. Hindi niya naman kinukuha yung ganong role, pero may alam siya, no? At kaya niyang kumbaga sumabay sa henerasyon ngayon, no? Yun nga, sabi niya, yun pang, ang tumatak sa akin na sinabi niya pala, gusto niyang sabihin ko rin dito na
Huwag daw basta-basta naniniwala sa mga nagpapanggap na manggagamot ngayon, no? Maaring pwede raw, pero karamihan daw ngayon is talagang alam niya na yung pakay, pera. So, yun lang naman sinabi niya. Mag-iingat lang daw ang lahat. Tapos, kung kaya magdasal lang daw ng magdasal hanggat maaari kasi may nakikinig naman sa atin, no? So, yun, maganda pa rin yung payo ni Mang Rigor sa atin lahat. Sana makatagpo pa ng mga ganito. Tatry natin. Kasi sabi ko naman sa kanya, babalik ako ron. Siguro, hindi pa ngayon. Kasi nga, isa rin daw sa, may mga pamangkin din siya na nakilala niya nung huli na. Tapos, umaakyat na ngayon ng Banahaw. Yung sa Cristobal, yung bundok ng Cristobal, di ko alam kung active pa ba sila ron o ano. Basta yun, sabi ko nga, pag magpapakuha ako kahit isang dahon o sanga, no, ng, alam niyo na, mga elemento ng kalikasan, no. So, yung papakita natin dito yun. At, ano pa? Pwede ko ba sabihin? May isa pa raw siyang ikakwento. Ayaw niya munang pasabi, pero hintayin na lang natin. Siguro matatandaan niyo yun. Same pa rin yung pangalan niya. Rigor pa rin. So, doon natin na kung para malaman nyo kung kwento ulit to ni Mang Rigor, no? Yun, doon na lang mga kabaryo. Sa ngayon, yun lang muna yung comment ko rito. Gaya ng pangako ko sa inyo, yung shoutout ko, no? Na matagal nang pautal-utal. Bali, dito tayo sa Pipito. Yun, doon tayo kay Pipito muna magsisimula. Binabati ko si Ramonita Verdugo, si Nanay Ana. Salamat po. Elsa Constantino. Salamat po, Ma'am Elsa. Si Boss Brain Omega, yun. Junmar Remodare. At yung mga nag-comment, si Alma Hornales. Salamat po, Ma'am Alma. Jeffrey Alvor. Yun, salamat, boss. Sabi ni Boss Jeffrey, mahaba pa ads mo kesa sa kwento, Lods. Ay, wag mo na i-skip. Hindi. Siguro, yun nga, help nyo naman, wag nyo muna i-skip pag mga, alam nyo namang may hintay nyo, no? Para makabawi-bawi tayo. Salamat po. Si Ma'am Arlene Culsbesa na hanggang ngayon ay, ayun, suki pa rin natin. Salamat po, Ma'am Arlene. At si Ma'am Roslyn Dalofere na isa pa ring member ng ating kwentong baryo, no? Si Ma'am Cherry Basilio na hindi nagko-comment. At yung isa pa si Ma'am na hindi ko mabasa yung pangalan ni Ma'am pero member siya. Salamat sa iyo, Ma'am. Comment ka na lang para mabasa natin. Si Ma'am Marilu Matsuda, salamat po sa pagko-comment nyo, Ma'am. Si Ma'am Jenny Golosino, yon, salamat. Aiza Ismael, salamat po. Lagi raw siya nakikinig sa kwento natin. Salamat. Si JV 5415. Si Ma'am Filipina Palsario, nag-comment kasi siya nakaraan si Ma'am Filipina. Ito, suki rin natin to. Nagpapabati siya ng happy birthday niya. So, pwede bang comment din kayo mga kabaryo na happy birthday, Ma'am Filipina. Alam mo, mabay tayo sa mga subscriber natin. Belated po, Ma'am Filipina Palsario. Salamat po sa pakikinig. Si Ma'am Ellen Cueano, yun. Para sa akin, may mali si Pipito na hindi umuwi muna sa kanyang pamilya upang magbigay. Oo nga, no? Talaga, no? Nung natapos, doon ko napagtanto na may mali rin talaga si Pipito. Ito yung last upload natin. Grabe lang. Yun nga lang, pinagpalit agad siya ni Minerva. Wala taga Makati. Ano ba magagawa natin doon? Joke lang. Si Ma'am Lisa, yun, grabe talaga ang power ng mutya ng pangil ng kidlat. Super duper power. Pero masakit din na hindi na niya kasama ang asawa at mga anak niya. Oo nga, Ma'am Lisa, tama ka. Si Boss Joel de Guzman, salamat po. Victor Soriano, salamat. Die hard listener daw natin sa Pram KSA, si Ma'am Ginabel Bogador. Yun, Ma'am Ginabel, salamat po Si Cloverleaf, ang sabi ni Cloverleaf, gabi-gabi pa rin nakikinig. Sir,
Kasi ang gaganda ng kwento pati boses mo. Wow, salamat. Napaka-humble mo rin kaya ang dami mo ng listener. Walang kayabang-yabang sa katawan. More power, Kabaryo. Salamat. Okay lang naman. Salamat, Ma'am Cloverleaf. Yun. Wala namang sabi kasi nakikinig naman sa atin lagi ito si Ma'am Clover. So, Ma'am o Boss. Yung pala, sorry. Salamat po, Cloverleaf. No? Ingat ka rin kung nasan ka man. Si Inday Samante, salamat po sa inyo, Ma'am. Jennifer Logan, salamat po. Si Tita Sareno, ang sabi ni Tita Sareno, parang unfair naman ang story na ito kay Pipito. 1 year pa lang siyang nawala, nagpakasal na sa iba. Si Minerva, parang hindi man lang yata niya hinanap o kaya kung akala, yun. Ito rin. Ito, tama yun, Tita Sareno, no? Una-una salamat sa pag-comment mo at shoutout sa'yo. Tama, yun nga, no? Yung kay Minerva, kung sino pang sariwa pa sa memorya yung kwento ni Pipito. Tama naman talaga na hindi niya hinanap, no? Hindi man lang siya nagtaka na, teka, walang bangkay ni Pipito. So, kung ako ganun, siguro matagal na yung 10 years na hanapin ko yun. Lalo na kung mahal ko, tapos kabiyak ko. Di ba? Talagang, kasi syempre iba yun eh. Pero ito, 1 year, grabe. Parang inunahan mo lang yung 40 days. Yun. Pero wala tayong magagawa. Si Minerva yan eh. Salamat, Tita. Salamat. Si Inday Gami Ibalarosa. Salamat po, ma'am. Ayun, mga solid natin yan. Si Verhel Mercadal. Taga-Buwayan ako sa Zamboanga, Sibugay. Wow. Salamat, boss. Sita Yumura. Salamat po. Bago lang ata si Ma'am Sita Yumura. Ang sabi niya, flesh po ang tawag sa babaeng hindi makaantay. Flesh. Paniba? Salamat, Ma'am Sita. Kala ko Makati. JUC Photography. Salamat, boss, sa pagko-comment at pakikinig. Si Ma'am Asil Gumban. Ma'am Asil, ingat po salamat. Si Ma'am Monica Flores. Yun. Sara Ocomen. Salamat po. Yun, from Hong Kong si Ma'am Sara. Si Risa May Kanya from Brunei. Yun. No. Salamat po, Ma'am Risa May. Ayan. Alma Hornales. Carmelita Pruna. Salamat po, Ma'am. Monica Enero. Hello, Kabaryo. Salamat sa bagong kwento. Sobrang nakakakilig yung boses mo. Mag-ingat ka po palagi. Wow, salamat, Ma'am Monica. Si Charlune Rulan. Boss, salamat sa'yo, no? Pinay sa Cyprus, Sinay, no? Bless weekend na Kavery. Salamat po, Ma'am Pinay sa Cyprus. Ingat dyan. Chocolate na lang pag-uwi. Salamat po. Nora Fe Fajardo. Salamat, Ma'am Nora. Dennis Gadugdog, salamat, Boss Dennis. Emil Bautista, salamat po. Joseph Grooms. Ako'y naniniwala na may mga ibang nilalang na nakatira dito sa mundo. Hindi lang tayong mga tao at lahat ng mga video mo, Kwentong Baryo, ay napakinggan ko na. Salamat po, Joseph Grooms. Legit, ayan, sabi naman ni Mang Rigor, no? Yun, salamat po. Mary Acelar, salamat, ma'am. Ingat po. Cortez and Fleety Girl from Vancouver, Canada. Salamat po. Ingat dyan, ma'am. Johnny Tango, taga Sibugay din ako, idol. Salamat sa mga kwento mo. Salamat, Johnny Tango. Roda Iveliesa, tama ba, boss? Novi Dagale. Salamat po, salamat. Julie Rowell, yon si boss, no? Ito bago, si Boss Ricky Cabeltes. Good day, Kabaryo. Nakita ko channel mo at ngayon lang ako nag-play nito. Ganda ng kwento kaya napa-subscribe agad ako. Taga Cagayan de Oro City po ako. Pa-shoutout nga po. Pa-first shoutout. Wow, ayan na, Boss Ricky Cabeltes. Salamat.
Meron pa. Ayun. No, naglo-loading. Inday ng Paris. Salamat po. Ingat sa Paris, no? Eiffel Tower pala si ma'am. Renato Elido Tabo. Salamat, boss. Si Ma'am Catherine Blasquez. Salamat po. Delia Dumin. Ayun. Emiliano Raffles. Salamat. Ana Casera. Salamat po, Ma'am Ana. Christine Farado. Salamat, Ma'am Christine. Grabe ang ganda ng istorya. Sobrang nakakapanibik. Ayun. Salamat, Ma'am. Ang haba ng comment ni Ma'am. God bless Sir Ray KBN Cabarionatics. Question. Pwede na bang mag-share sa ibang social media? Ang tanong ni Ma'am Christine Farado, pwede na? Ma'am, hindi pa. Kasi parang ewan ko kay YouTube, parang isa yon sa parang paano ba? Pwede siguro, Ma'am Christine, through Messenger. Yun lang ata. Parang i-share mo lang yung link. No? Parang alam ko, yun lang. Yun lang naman. Salamat, Ma'am Christine. Si George Torato, salamat, boss. Heart Bakatan, salamat from Hong Kong. Yun. Gina Tatuala, salamat po, Ma'am Gina. Ingat ka rin, Ma'am. Shifter Place, ang sabi ni Boss Shifter Place, sana bumalik na sa dati. Maraming views. Ang ganda ng channel na to eh. Ito, solid to, si Boss Shifter Place. Since day one, nakikinig na to, no? Pati sa kwentong Barrio 2.0 natin, no? Yun pala. Yun mga kabaryo, comment kayo ron, ha. Tapos ito, ang sabi ni Ma'am, username kasi to pero basahin natin yung comment niya. Magandang tanghali kabaryo. Ang ganda po talaga ng kwento nyo, kaya nga pati anak ko na 5 years old, mahilig na rin makinig sa kwento nyo. Yung misis ko natatawa na lang sa aming dalawa dahil addict na daw kami sa pakikinig sa kwento nyo. Sana marami pa po kayong kwentong kabang-abang at mag-ingat din po kayo palagi kabaryo at sana tumagal pa ang inyong channel. Yon, salamat. Salamat, boss. Pa-shoutout uli kabaryo from Naval Biliran, Leyte. Junril Ekot po ang name ko. God bless po. Ayun, salamat, boss Junril, no? Ingat kayo ng pamilya mo dyan. Ingat kayong lahat. Salamat. Yon yung comment sa pipito natin. Ito siguro yung sa Lexter. Sige, tingin tayo. Kasi nga, merong nagko-comment sa hindi. So, bawian natin yung iba. Yung mga lang to, hindi ko nakikita. Si Elmer Panso. Boss, salamat sa pakikinig. Si Blue. Yun, salamat po, Blue. Yun. Ito, late na to mga kabaryo. Pero, pa rin natin to kasi nga yung iba hindi ko nababasa. Si Ma'am Mary Chris Dumael, salamat po. From Hong Kong si Ma'am Mary Chris. Ayun, si Jackas Manso. Yung mga hindi ko mababanggit ulit, syempre nag-comment na doon. Salamat. Ganun nyo kamali. Si Maymay Sinita, salamat po. Salamat, Ma'am Maymay. Alma Hornales ulit. Yun. Ella Jade from Dasma, Cavite, salamat. Marieta Aron, salamat po. Elmer Gahito, salamat, boss. Tita Sareno, yon. I'm glad magaling ka na. Nawa patuloy ka nang gumaling ang boses mo. Makakamiss kahit yun, salamat. Leo Daban, salamat po. Si Ma'am Aucolina, sabi ni Ma'am Aucolina, ay kabaryo, basta po ako hindi na ako pala comment kasi medyo busy lang pero updated ako sa mga kwento mo. Kaya pag hindi ka nakakapag-upload, worried ako. Ayun, si Ma'am Aucolina. Matagal na rin to. Nagtampo to nun. Hindi ko siya napapansin. Kasi, yun nga, sabi ko naman sa mga gustong ma-shoutout, huwag kayong magtampo. Kasi, lahat kayo gusto ko. Kaya nga lang, ang nangyayari kasi, yung nagko-comment, yun yung nababasa ko. Kasi nga, ang dami naman, hindi ko matandaan, no? Pero yun, si Ma'am Aucolina, yan, natatandaan ko, di ba? Lahat kayo, natatandaan ko yung mga comment nyo. Salamat, Ma'am Aucolina. Ingat ka po. Si Red Safin,
Good evening po sa lahat. Sa'yo po, Kuya Ray. Ang ganda po ng kwento. Big salute para sa mag-asawang Lexter yon. Salamat, Red Sapino. Yan, si Ma'am. Rudy J. Jr. Palasan. Yon, kabaryo pa shoutout din po from Mainit, Surigao. Salamat. Boss, kailan lalamig dyan? De, joke lang. Boss Rudy, salamat ha. Si Aisha Khalil, salamat po. Brain Omega. Darren De Leon from Qatar, salamat daw. Minsan po, Brain Omega, sabi niya, minsan po kaya nawawala na sa bakasyon po, kaya tamad mag-comment sa channel na to kasi nandun sa kwentong Barrio 2.0 o di kaya sa kwentong Kalakbay. Salamat boss. Ano lang yan, simpatiko lang yan si Otit, pero mas mabait tayo dyan. Hindi, ayan. From Zamboanga City. Naku, hindi ko mabasa yung comment. Gerald Cuvilla from Pampanga, salamat po. Lord John, John Michael, no? Yun, listener siya. Silent listener si John Michael. Salamat, boss. Bek Kalipay, silent listener from Japan. Salamat, Ma'am Bek. Ayun, Marilu Matsuda, yun. Kurt Patrick Garcia, salamat, Boss Kurt Patrick. 12 years na ako di nakauwi sa Masbate, pero kung sakali man na makauwi, ayaw ko na ma-meet si Leonardo. Rhea Tonyon, salamat po. Lourdes Grace Garde, Michael J. Sunoctaviano, busy sa buhay na si Boss J. Umbanat. Pa-shoutout po ako, kabari, from Dubai. Yun yung pangalan. Umbanat. Salamat po. Salamat. Yun. OFW Kuwait. Matagal na ako nakikinig, idol. Ngayon lang nag-subscribe. Sorry. Bakit? Bakit naman? Hindi, joke lang. Salamat. Si Mama Sela. Salamat po, Mama Sela. Ingat ka kung nasan ka man. Isa pa ba? Si Manang Rosa. Ito kay Manang Rosa naman na kwento to. Sige. Isa pa ulit. Bless Abrila. Salamat po. Paano to? Rhea Galang. Salamat, Ma'am Rhea Galang, no? Ingat po. Yun yung iba na banggit na natin kanina. So, yung mga hindi na... Ayun, Ma'am Marivic Corcajo. Salamat po. Alas 28. Wow, grabe naman yan, boss. Maribel Domingo. Thunder Kim. Salamat. Thunder King. Yun. Asa na? Tahani Vlog, yun. Kalamaya. Salamat po. Asa na iba? Nawawala. Kenzo Clark. Grabe, nawawala. Uncle George. No? Kenneth Jairus. Salamat. Carol Manzano Abrigo, salamat po. Berhel Mercadal, yun. Okay na. Yun lang. Ang dami pa. Grabe, ang dami kong hindi na shoutout sa inyo. Pero, sorry kabaryo, ako na humingi ng sorry. Sana mag-comment kayo rito para ma-shoutout ko kayo sa next upload. Insorio Reyes, yan, abol natin. Salamat po, Ma'am Insorio Reyes. Nordan Rivera from UAE. Yun. Rosalie Mahinay. Salamat po. Asan yung iba? Konti na lang oras natin. Amy Bernard. Salamat po. Konti pa. Konti na lang. Tapos na. Ronnie Panagsagan. Salamat, boss. Salamat din sa'yo, boss. Asa na. Amaro Felomina. Salamat po, Ma'am Amaro Felomina. Feli Rivera Raimundo. Salamat po, Ma'am Feli. Happy si Granny. Hinihingal na tayo. Asa na. Yung iba, Mama Sela. Yun nga eh. Paul 1, salamat Paul 1, boss. Naku, nawala pa. Nawala.
O okay na yun. Nakita niyo naman, ilang minutes yung shoutout natin. Almost 15 may get. So, ewan ko na lang kung may magtatampo pa niya na. Nasa inyo na yan. Yun, sana mag-comment yung mga silent listener natin para maging okay ulit yung channel natin. Sana umokay na to. Pansin nyo rin, nag-alternate ako ng upload kasi nga, nagbabawi pa lang tayo sa YouTube. So, inaayos natin para kahit papano is, alam nyo na, maging okay rin ang lahat. No? Yung kwentong Baryo 2.0, kayo nang bahala ron mga kabaryo. Sana bisitahin nyo rin. Yung mga nandun, siguro doon na lang din ako magsha-shoutout, no? Yung mga nag-comment doon. Hindi ko man kayo nare-reply doon, pero kada upload ko ron, magsha-shoutout din ako ron. So, yun. Yun lang muna. Sana mag-comment yung mga silent listener natin, no? Sa muli, ako to, si Kwentong Baryo. Kayo nang bahala, kabaryo. Sana kung may iba kayong komento tungkol sa kwento ni Mang Rigor, comment kayo kasi mababasa niya rin yan. So, yun. Yun lang. Hanggang dito na lang muna at hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat sa inyo.